as a politician, hindi siya masipag. Okay, so that's number one. That's the political aspect to it. Number two, nung na-fact check siya ng bagyo, nung binaha tayo after nagsabi siya in the SONA before the last, that there were so many flood control projects, 5,500 flood control projects. Tapos binaha. That was the time to conduct the investigation. Bakit nag-intay siya ng isang taon? Bakit nag-intay siya ng a second flooding bago siya nag-order? I mean, is anybody even asking this? Bakit suddenly meron kang wake-up call na ngayon ka mag-iimbestiga and then suddenly you come up with a list of 15 contractors, all of whom are relatable to people that you want to attack? Dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Tingin ko hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin niyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin? This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. Unahin lang natin, kahapon po ay binunyag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yung 15 mga kontraktor na sumasaklaw sa 20% ng mga flood control projects ng ating bansa. Anong nakikita nyo po dito na pagbabago after 3 years ng kanyang administrasyon? Meron na siyang mga ganitong klase po. Dahil ba ito sa matinding panawagan at hindi mamatay-matay? Na kasi parang laging nagre-remind din po sa gobyerno natin every time na nagkakaroon ng kalamidad, mga pag-ulan, bagyo, baha, ang masisisi agad itong mga flood control project, attorney. Well, bilis naman nila. 3 taon lang. Meron na silang investigasyon sa corruption. Sa totoo lang, medyo siguro jaded o cynical na rin ako ngayon, Parang nangangamoy lang na comms operation ito. Napansin natin na simulat sa poll pa lang, siguro towards by 2023, every time nagkakaroon ng kontrobersiya ang administrasyon na ito, ay ang pinaka-reseta nilang parate ay some kind of publicity gimmick. So, hindi naiiba itong ginagawa ni Pangulo. Kung papansinin ninyo yung kanyang mga salita, ay parang kumikiling siya ng konti dun sa popular na opinion. Katulad nung sa impeachment, hindi masyado, although meron siyang mga sinasabi that are carefully neutral. Tapos pinapalabas na hindi naman yan guilt or innocence and so on. So medyo humahango ito doon sa mga popular opinions. Now, flood control. Naging controversial ang flood control last year pa. Pero ito, suddenly, umaandar siya. Parang napakabilis naman yata ng reaction time. Either 3 years or 1 year, depending kung gano'ng ka-charitable tayo towards this administration. So, pero the first thing na napansin ko, is that they concentrated on 20% of the flood control projects. Yeah? Bakit 20%? At bakit 15 lang ang pinalabas nila na particular na kontratista? Mayroon bang tinatago dito? Kasi dyan nakafocus lahat. Nobody is asking. Why are we talking about the 20%? 20 lang. What happened to the other 80%? Who are the other contractors? Why these contractors in particular? Pinili ba ito for publicity value? Tapos unang-unang biktima, of course, Senator Chis Escudero, na yung contracting company na supposedly kaibigan niya, Centerways Construction and Development,
parang pinalalabas nila that there's some kind of alliance, some kind of innuendo about some kind of wrongdoing. Kung papansin niyo, heavy on the innuendo, heavy on the may relasyon, pero no documents, no indication of actual corruption, no ties, no paper trail, no nothing. Kinuha nila yung pangalan dun sa nilabas na only 20% at inirelate right away dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Tingin ko hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin niyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names, and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin? This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. Opo, at mataas pa rin naman daw yung kanyang tiwala sa kanyang DPWH secretary na kamakailan lang din ay inamin na wala silang sistema kung paano ma-monitor itong mga nai-insert na mga proyekto. Nalalaman na lang nila pag napirmahan na or ganap ng naging batas ang NEP o yung budget for a certain year, attorney. Kumbaga, nakikita nyo, kasi may panawagan din na mag-ano muna, bumaba pansamantala sa pwesto habang para at least bigyan ng leeway yung investigasyon talaga. Kasi hindi po basta-basta, no? Sa flood control projects alone, baka umabot na ng trilyon yung budget ukol rito. Mas malaki pa ito ng dihamak sa iniimbestigahan nila of the Vice President, attorney. It's amazing na pag-uusapan nila lustay, Pero napaka-protected naman yata ng DPWH. Hindi nyo ba napapansin na hindi naman magagawa ang ganitong klaseng korupsyon na ang mga kontratista ay may namamayagpag dyan kung wala yung cooperation ng DPWH. Sila po ang bidding agency, sila po ang nagsiset ng terms of reference, sila ang nag-identify kung ano yung mga proyekto. Ultimately, sila po ang nagpo-point out which contractor gets what. Pero super protected, hindi naman binabanggit. Mag-announce ba ang Pangulo na may super tiwala siya dito sa DPWH niya, but at the same time, mag-allege na parang may mga anomalya. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? May wrongdoing, pero meron ka na kagad na na inaabsuelto. Hindi pa nga nag-uumpisa ang investigasyon. Muli, there is no issue with corruption. Ang issue natin dito kay Pangulo is that parang nagtuturo siya in a certain direction towards the legislature, and hello, eto na nga, dinali pa nila si Senate President Cheese Escudero. But at the same time, trying to avoid yung bintang dun sa indispensable party, which is the DPWH. Para sa akin, amazing talaga yung verbal calisthenics dito. Opo. Sa nakikita nyo po, attorney, paano po kaya masusolusyonan itong problema na ito? Meron ding napanukala yung nabanggit mo, si Senate President Cheese Escudero, na ipagbawal na sa mga public official at kanilang mga kamag-anak hanggang 4th degree na makakuha ng kontrata po dito po sa gobyerno, no? Dahil nga dito sa mga controversial. Hindi lang yan sa patungkol sa flood control project, iba pa mga infrastructure project, marami din tayong naririnig, attorney. Astounding nga na ngayon iyan mapopropose, pero sa totoo lang, conflict of interest pa rin kung napupunta yung kontrata sa mga kamag-anak ng mga opisyal, lalong-lalo na kung may kinalaman ng opisyal. Ngayon, siguro ang nakikita natin dito ay nagagawa ng excuse yan kasi walang direct involvement ang legislators pagdating sa mga kontratang ito. And yet, alam natin that they can identify projects
for the DPWH. Yun nga yung issue natin sa pork barrel dati, di ba? So ma-identify whether formally, indirectly, or whatever means, ng mga legislators natin, yung mga proyekto na kailangan pagtuunan ng pansin at magagawaran ito ng pondo. So, even if there's no paper trail, alam natin na even during sa budget hearings, alam naman natin na maraming pakiusapan ang nangyayari behind the scenes. So, kahit mag-propose tayo ng panukala na ganyan, in the end, kailangan pa rin natin pulisin yung yung budgeting process. Doon natin nakikita to, doon sila mag-identify, doon sila sisingit. And it is at that point kung saan a-identify yung mga potential contractors for these big ticket projects. Opo, doon po sa Belgica ruling ng Korte Suprema po, attorney, malinaw na ba nakasaad doon at meron po ba kayong nakikita na sa budgeting dito po sa nakalipas 2025-2024 ay meron po bang malinaw na paglabag o nakikita kayo posibleng mga paglabag na nagawa po, attorney? Teka, could you remind me yung Belgica ruling? Ito yung patungkol dun sa PDAF, yung sa pork barrel po, no, ng Korte Suprema, attorney, kung saan sinasabi nga na hindi na dapat nakikialam yung legislative, no, sa pagpapatupad ng budget na trabaho ng executive. Pero marami pa rin tayong, kaya nga napanukala ni Senate President Chis Escudero yon kasi nandun pa rin yung term na pakikialam possible. Meron din yung nabanggit din natin kanina, yung mga insertions sa bigla. And kung imamatch mo naman ito sa naging sona ng presidente, ang sabi naman niya, wala siyang papayagan na budget na kung hindi ayon doon sa kanilang proposal. Kumbaga, kung may mga singit dyan at hindi na akmak, which is, yan yung kini-question, di ba? Para dito sa 2025 budget na nagkaroon ng dagdag, no? Sa mismong BICAM na, attorney. Yes, okay. Naalala ko na yung Belgica ruling. Ito nga yung operative fact, naalala niyo? Ito ba yan? Ito yung sinabi ng Korte Suprema, oo, mali itong ginawa dito sa PDAF, pero operative fact na siya, so in the future, bawal na ito. So, in this case, na parang nakikita natin na it should have been a groundbreaking ruling, pero parang hindi yata rin nangyayari. Na there are ways and ways around it. Yan na nga, nakita natin, mayroon tayong mga blanco sa BICAM, mayroong mga binanggit si Congressman Ungab, tungkol dun sa mga meron ng allocation, yung mga automatically allocated na mga proyekto which have direct allocations like yung PhilHealth, yung NCCA, may mga portion dun sa mga revenue like taxes, the travel tax and the sugar tax, meron automatic allocation for PhilHealth and for culture and arts projects. Pero for some reason, in 2025, nagkaroon sila ng dagdag. Yung dagdag, hindi naman in-identify yung sourcing. Hindi pwede sa GAA, according to Congressman Ungab, kasi nga, meron ng hindi magbabalanse yung libro. Hindi mo naman pwedeng i-identify doon sa original source nila a certain amount because yung nakukuha nila is percentage. So, for some reason, nagkaroon ng mga ganyan. So, ang nakikita natin dito is that the first thing we really need to clean up is the budgeting process. So, nagkakaroon ng mga ganitong klaseng kontratista because the anomaly happens doon pa lang sa pag-allocate ng mga resources. So, kung talagang sincere ang Pangulo, di ba, if you're going to overturn the apple cart, kumbaga, then do it. Hindi yung namimili lang siya. Ito na nga, di ba, yung pinapangamba natin kahit noon pa, ay nag-a-announce ang Pangulo na tututukan daw yung mga corruption, lalo-lalo na dyan sa flood control projects. Pero ang daming naghinala na, iuuwi mo lang naman dun sa mga political enemies mo eh. Yun lang ang the only purpose in this investigation is to just find more political enemies para ma-distract na naman ng mga tao sa ibang villains without making your own people accountable. So like I said, sorry na lang kung di ako naniniwala na may katotohanan at
itong investigasyon na ito ay may paroroonan. Sa totoo lang, nakakasawa. 3 taon tayong nananawagan against corruption tapos ngayon lang sila aandar. Isa po sa mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr., itong si Navotas Congressman Toby Chanco, meron nga siyang ginawang paghahamon na ihayag, no, ng Kamara na itong mga ginawang pag-amyenda ng small committee niya para sa 2025 budget. Nakikita niyo po ba na uusad ito? Same ito, mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan po sa Kamara, kumukwestiyon sa naging hakbang po ng Kamara sa kanilang pagbabudget. Well, believe din naman ako sa tapang at saka sa sa mga sinasabi, sa articulateness ni Congressman Toby Tiangco. Pero sorry po pero parang yung direct approach niya, yung directly halos konti na lang yung direct na accusation na tungkol dito sa kay House Speaker, well, direct na talaga, and his possible cohorts, laudable yan. Wala akong problema dyan. Buti nga sinasabi niya yan. Pero is it rendering anything? May gumalaw ba? Pinapansin ba siya? Mayroon bang meron bang nagsabi sa Kongreso na, "Hay, kakatakot, pinuntirya na tayo ni Kong Toby." Meron bang ganun? Parang ang nakikita ko, wala. Nangangamoy business as usual lang. And even ito, naglalabas si Pangulong Marcos na, may listahan siya. At sinasabi ng media, may mga pinupuntirya. Itong mga ito kilala to. Halimbawa, yung mga matunog dyan, like SunWest and so on. Meron ka bang naririnig na na medyo kinakabahan na yung kabila or that they're even answering? Meron ba silang mga sinasabi na ilalantad namin yung mga libro and all that, or hintayin namin pagka kinasuhan nyo na kami para doon kami makakasagot? Walang ganun Nobody is reacting. And I mean nobody. Parang ang feeling ko is, may kausap ba yung presidente natin? Even yung mga taong inuutusan niya para dito sa sa pagpapahayag ng mga ganitong klaseng puntirya niya, yung thrust niya against corruption, parang ang feeling ko nobody's listening to the president. Attorney, magandang gabi po, si Almar po ito. Hindi po ba masyadong huli na yung ginagawa ngayong investigasyon ng kasalukuyang administrasyon patungkol nga dito sa flood control projects, considering na nung last na SONA, nung SONA 2024 ng ating Pangulo ay yung mismong kalikasan na po yung nag-fact check po ng kung mayroon po bang tunay na flood control projects po, Attorney? Well, I agree na medyo too little too late. Kumbaga, kung ina-appease tayo ng presidente and he's looking to raise his trust and approval ratings at ang puntirya niya dito is he has an eye to 2028 at nag-uumpisa siyang magmukhang masipag na siya in the next 3 years, well, ang tingin ko, it's kind of late. The time to start campaigning for 2028 is in 2022. From the moment you take office, you're already campaigning for 2028 para yung mga tao mo ang makakaupo or the people that you truly believe in. So, pinopromote mo na sila even before that. So, ang tingin ko dito, as a politician, medyo late siya. And that's being kind. As a politician, hindi siya masipag. Okay, so that's number one. That's the political aspect to it. Number two, nung na-fact check siya ng bagyo, nung binaha tayo after nagsabi siya in the SONA before the last, that there were so many flood control projects, 5,500 flood control projects. Tapos binaha. That was the time to conduct the investigation. Bakit nag-intay siya ng 1 taon? Bakit nag-intay siya ng a second flooding bago siya nag-order? I mean, is anybody even asking this? Bakit suddenly meron kang wake-up call na ngayon ka mag-iimbestiga and then suddenly you come up with a list of 15 contractors, all of whom are relatable to people that you want to attack? So, hindi ko, kumbaga, yes, I agree, it is too late. Attorney, para lang sa ating mga, o sa kaalaman lang natin ng mga kababayan, paano po ba yung flow ng budget after po maaprubahan? So, paano po ito dinidistribute at sino-sino po yung, kumbaga, parang humahawak po dito, Attorney?
budgeting process, well, ayon sa saligang batas, di ba, mag-create ng National Expenditure Program ang executive. It is the executive that identifies really the budget. Naghihiring yung Kongreso to make sure that the budget is appropriately allocated, yun, in accordance with the public interest. Okay, hindi sila pwede, ayon sa saligang batas, hindi sila pwedeng magdagdag. So what are the hearings for? The hearings are for determination kung yung nga tama yung budget na hinihingi at ginagawa nila to na naaayon kung magkano yung pera na hawak ngayon sa Treasury. How much they can actually give for every year. So really simple lang yan. After the hearings, after each agency has received yung has justified yung paghihingi nila ng pera, upon approval, the Treasury will release doon sa iba't ibang mga ahensya. Now, in theory, hindi naman yan talaga dadaan sa Kongreso. Yung allocation lang talaga ang ina-approve ng Kongreso, ng legislature. Pero ang daming kwento na umiikot ngayon in relation to the 2024 and 2025 budgets na kapag binibigay daw doon sa ahensya, may namumorsyento daw, may humihingi. O bibigyan, ang hiningi na budget, let's say 100 million. Ang ibibigay ng legislature, 130 million, hihingin pa yung butal. Hihingin yung sobra. Yan ay kwento ng isang mataas na opisyal, di ba? So, with stories going around that are rife, we're not saying with absolute certainty na totoo ito, although credible yung source. So, ang sinasabi natin is that something is going wrong with the budgetary process. Plus, nabulgar nga yung black hole na tinatawag natin BICAM. Ngayon, ang BICAM, nagkakaroon ng ganyan kapag to reconcile pagka may mga provision dun sa budget na hindi magkatugma. Let's say, ang Senado gusto nila bigyan ng isang ahensya less than yung binibigay ng Kongreso. Kasama sa BICAM, mag-usap sila, i-reconcile nila yon kung magkano nga ang ibibigay. Now, here's the problem. Walang transparency ang BICAM. Kung matatandaan natin, kaya nga natin kinakasuhan, di ba? Kaya nakasuhan sila. Ang BICAM, walang transparency yan. There are no transcripts, walang record of the voting, walang kahit anong ganyan. Ang meron lang is, yun na nga, yung supposedly whatever copy will be sent to the president for signing. So, hindi natin alam kung ilan pa ang dadaanan yan, how many times yan na-revise and so on. Wala tayong nakikita na official records of even any of the discussions during the BICAM. So it is entirely possible na alinsunod sa NEP yung mga nangyari na yung mga inapprove ng both houses of Congress, pero pag lumabas ang bill, ang dami ng milagro. So again, this entire budgetary process must be subjected to a microscopic evaluation. Where are we going wrong? At saka dito, kailangan we plug in the holes of the corruption that could possibly be happening during the legislative process. Attorney, ang malinaw na mayroong korupsyon. In fact, si Mayor Benjamin Magalong ay willing na ibunyag kung sino-sino yung mga kongresista na sangkot dito nga sa anomalyang flood control projects. Pwede po bang gumawa ng sariling investigasyon yung COA at yung ombudsman para lang magkaroon na, kumbaga, mayroong mapanagot sa batas, attorney? Ang ombudsman pwede motu proprio yan. So, at any time, even on their own, mag-conduct sila ng investigation. Now, pagdating kasi dun sa expenditure, where the money was actually spent, the final word will really be COA. So, pwedeng magkaugnayan or pwede rin hingin ng Office of the Ombudsman yung mga records from COA para makakonduct sila ng investigation on that one. So yes, pwede po, both agencies. Isang tanong lang po, attorney, bago ko ibalik kay partner Admar, yung dating administrasyon kay former President Rodrigo Duterte after ng 3 years ng kanyang panunungkulan, maingay na yung build program. Pero ngayong kasalukuyang administrasyon, yung build better more ay tila parang iba yung tinatahak, hinahanap yung kung nasa napunta yung pera ng taong bayan. Anong masasabi po ninyo dito, attorney? Actually, more than, kumbaga, si Presidente Duterte, kung matatandaan po ninyo, by December, nag-evaluate na yung mga tao that the President then, Rodrigo Duterte, hit the ground running.
pagkaupo, ang dami kaagad na changes at naramdaman kaagad. And when they started build, hindi lang po yan yung mabilis yung mga transaksyon, ang daming umiikot na balita among dun sa mga kontratista mismo na mabilis sila mabayaran kaya mabilis din natatapos yung mga proyekto. Bukod pa dyan, sinasabi nila that corruption, while probably not entirely eradicated, has been minimized. So kaya mabilis yung takbo. And hindi, kumbaga, nakikita ng mga tao. Halimbawa, ang Pasay City, yung mga roads na doon sa may airports dumadaan, it changed the face of Metro Manila, yung North-South Connector Road, yung mga trains, we got the PNR running, we got, nag-umpisa na dapat, ang Mindanao Rail, all of these, diba, kitang-kita at ramdam na ramdam. There was also transparency. Alam mo kung sino yung kontratista. Nakapost yan and merong updates regularly dun sa website kung ano yung mga proyekto, ano yung naumpisahan, ano yung mga status. So dito, in the Marcos administration, ambitious, build better more. Pero part siya ng continuity na ipinangako ng Pangulo. Gayunpaman, in spite of the very ambitious announcement, nagkaroon na ng kumbaga dead air in between 2022 and today, 2025. Ito lang parang nagising ang presidente pero yung kanyang mga admissions are already devastating. Bahagi ng, part of his promises, remember yung housing, 1 million housing units per year until he steps down from office. Pero hindi nakaabot ng 60,000 housing units. Yeah. So, dun pa lang major reversal. Yung mga trend tumigil at na-delay. Ang PNR pinatigil supposedly kasi i-construct yung North Rail. Pero ngayon, they just recently announced na yung dapat i-inaugurate ng supposedly next year, or it was supposed to be inaugurated this year, is delayed by about 2 years, so 2027 na mag-i-expect ng panibagong announcement ng delay. So this has been the template of the Marcos administration. Dito pa lang, pag nag-scan ka ng mga press releases from the Office of the President, ang konti-konti talaga ng mga ribbon cutting of DPWH projects. And as a matter of fact, in late 2022, early 2023, nagrereklamo ng presidente sa kanyang mga gabinete at sinasabi niya na pwede ba next time hindi na groundbreaking? Pwede ba sa susunod na imbitahin niyo ako, ribbon cutting naman? Pero so far ko konti lang, if any, ang napaunlakan na ribbon cutting para sa ating Pangulo. So, I'm afraid that it is not a fair comparison from the Duterte administration to the Marcos administration kasi bukod sa ibang-iba yung styles, may transparency yung nauna at from the start he was already hitting his targets. Dito sa Marcos administration, parang wala rin siya. To be fair, parang walang tulong yung presidente. Parang iba yung palakad ng sarili niyang gabinete at parang siya lang yung nagtutulak nitong mga sarili niyang vision. Opo, Attorney, si Admar Polit ito. Dito naman po tayo sa isyong impeachment. Meron pong pahayag si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, abuse of authority daw yung ginagawa ng Kamara na pagsumite ng apila kaugnay sa naging desisyon po ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anya, malinaw na inilatag ng Korte Suprema kung ano mga nilabag sa paghahain ng impeachment complaint kung kaya't bakit kailangan pang magsumite ng apila. Attorney, ano masasabi mo rito? Motion for reconsideration. So, ang tinatawag dyan ay parang abuse of right. Mayroon kasing karapatan naman talaga na mag-file ng motion for reconsideration or appeal in certain cases ang isang tao. That's really a matter of right at pinoprotektahan yung karapatan na yon. Pero mayroon tinatawag na abuse of right. Kung ginagamit mo supposedly itong action to which you would be normally entitled to as a matter of right, pero ginagawa mo lang for the purpose of delay or para mas ma-damage yung kalaban. So, yun ang sinasabi ni VP Inday. And of course, if you look at it, most people will tend to agree, including myself, kasi this was a unanimous decision
with 1 on leave and 1 abstention. So makikita natin na in order for a motion for reconsideration na ito ay mapaunlakan o mapagbigyan, kailangan may mga 7 tao na magbabago ng isip. 7 o 8, depende kung naka-leave pa si Justice Singh. So in that case, yung probability niya coupled with the continuing rhetoric na ginagawa ng House at ng kanilang mga kaalyado na tuloy-tuloy ang pagbabakbak hindi lang kay VP Inday ngayon, kung hindi pati sa mga senador na napakalakas ng tinig at napakalakas ng logic at reasoning nung sila ay nag-argue during the Senate proceedings. So I agree dito kay VP Inday, ito ay pang-aabuso ng kanilang karapatan na mag-file ng motion for recon. Opo, nabubuksan din yung issue na naman na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon dahil nga dito sa impeachment na ito. Tingin niyo po ba kailangan pa yun or malinaw na ilatag ng Korte Suprema? Ano yung dapat sundin? May chance pa naman sila sa Pebrero na ihain ito muli sa mas tama, mas naayon sa proseso po, Attorney. Nakakatawa yan na ang aga-aga nila mag-a-announce na siguro dapat daw i-correct ang saligang batas. Sana hintayin muna nila yung resulta ng kanilang motion for reconsideration unless ito yung kanilang yung kanilang lack of confidence dun sa kanilang motion for reconsideration. Lack of confidence in the righteousness of their cause. Kumbaga, kahit hindi sila naniniwala na mananalo sila at hindi sila naniniwala na tama sila. Kasi nagpo-propose na sila ng panibago. So ang sinasabi nila ngayon, dapat daw baguhin yung saligang batas. Pero hindi ba kakasabi lang ng Korte Suprema? Ang Korte Suprema ay nag-i-interpret ng mga probisyon ng saligang batas in order and ini-interpret yung applicable law, kumbaga dito. So ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng walang kaakibat na due process pag 1/3 of the House ang nag-introduce ng reklamo against an impeachable official. So, hindi ko naiintindihan bakit suddenly lumitaw na naman itong, charter change. Pero ang tingin ko, 1, it's out of desperation. And number 2, yun naman talaga ang gusto nila kahit noon pa Nabisto lang yung People's Initiative at nag-rally si dating Pangulong Duterte kung kaya't na-discredit yung attempt nila doon sa Constituent Assembly. Pero nakikita rin natin na yung ambisyon na baguhin ang saligang batas for the purpose of extending their terms or extending their power, kumbaga ay hindi nawawala dun sa mga ilang mga opisyales na nag-aambisyon. So ako, I'm not surprised na meron na naman silang proposal for charter change kasi nga hindi yan nawala dun sa kanilang ambisyon at nananamantala sila at dito sa constitutional interpretation na ginawa ng Korte Suprema. Tingin ko this is really, how do you call this, pananamantala. The real ambition is term extensions. Opo, dito naman po tayo sa mainit din sa mundo ng social media dahil pinutakte, kinuyog sa social media yung naging biro o komedya po ni Vice Ganda na parang pumapatungkol nga po dito kay former President Rodrigo Duterte. May kumakalat di umano na parang resolusyon or draft. Pero itinanggi naman ito na meron na silang approval or meron nang naihain na persona non grata. And ang si Yuse Castro una doon sa kanyang vlog na parang ipinagtanggol pa, no? So kumbaga sabi nila kumbaga pakawala siguro, may mga ganyan na naman mga sinasabi po, attorney. Ano masasabi niyo ukol dito? Well, unang-una, naniniwala tayo sa karapatan magsalita at magpahayag. Lahat sa atin, even for the ideas that we hate. Di ba? Yun yung reason kung bakit pinoprotektahan natin ang karapatan magsalita at magpahayag para naririnig ang lahat. Pati yung mga ayaw mong marinig, makakasalita. Yung mga taong gusto magsalita ay makakapagsalita. Gayon pa man, may kalayaan nga siyang magsalita pero at the same time, hindi natin mapoprevent na na-offend ang mga tao sa mga sinabi niya.
para niyang pinagtatawanan ang isang taong naghihirap, isang tao na against our own principles, against our own belief in our jurisdiction, against our belief in our own sovereignty, against our belief on due process and the rights of every Filipino to due process and protection by the state, naipadala sa ibang bansa at doon nakapiit. So, yung sinabi niya offends so many people, and hindi rin pati yung mga tao na offended, may karapatan din sila magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin. So yung resolution, I understand, na nilabas doon sa Davao ay tungkol sa pagpapahayag din na nakaka-offend yung sinabi ni Miss Vice. So tingin ko, this is really something, kumbaga dito na natetest yung pasensya natin sa ating mga karapatan magsalita at magpahayag. Hindi rin natin maaalis doon sa ating isip na si Vice is an entertainer. And therefore, she likes to push the envelope. Meron siyang shock value, meron siyang itimtulak talaga na humor, or gusto niya talaga maka-elicit ng reaction because as an entertainer, as a celebrity, as a personality, you're only as good as your last controversy. Kailangan ito for entertainers like her, controversy is what spurs their careers. So nakikita din natin that this is most likely a career move as well as yung kanyang pagpapahayag ng opinion. So para sa akin, hayaan natin because she has a right to speak, she has a right na even if yun talaga ang kanyang nararamdaman, may kalayaan naman siya magsalita. Pero may kalayaan din ang mga tao na na-offend na maglabas ng kanilang saloobin at mag-express na sila ay offended, galit at nagwi-wish na na makarma siya. So, I think this is just one of those instances where everyone is either right or everyone is wrong. There's no in-between. Opo, huli na lang po ma'am, dito po sa usapin ng online gambling. Nakikita niyo po ba na consistent ang gobyerno ngayon patungkol po dito sa sugal? Kasi alam naman natin, grabe yung kanilang banat sa Pogo, no? Which is sugal. Well, iyon ang nagsusugal naman doon, hindi naman mga Pilipino. Pero itong online gambling ngayon na talagang pinopromote pa ng mga kilalang personalidad, kasama na si Vice Ganda na una tutol dyan sa mga sugal-sugal na yan, sa mga casino. Pero marami po ang mabilis yung access, no? Kahit nga siguro minor de edad, basta mayroon lang cellphone, may ipasok ito sa e-wallet, no? Pwede nang makapaglaro po, attorney. Bago ko sagutin yan, i-clarify ko lang yung last statement ko. When I say everybody's wrong or everybody's right, this pertains to dun sa kalayaan nila magsalita at magpahayag and not to their actual opinions. Because opinions, pwede namang feelings yan, and feelings are neither right nor wrong. Okay, next, online gambling. Ito yung, well, yes, of course, obvious yan, na-point out na yan kahit noon pa. Yung galit ng mga legislators natin, particular na sa Kamara de Representantes, nakikita natin na parang nasaan naman yung outrage para dun sa mga Pilipino at lumalabas na po yung mga storya ng mga locals na nalululong sa sugal. May ang dami ng stories dun sa social media tungkol dun sa well, I apologize for the term, para dun sa mga self-unaliving people na because they had gotten into deep debt. Meron mga napapansin na even minors may possibility na sila po ay napapasok na sa ganito, sa online gambling because it is so accessible. So, ang worry ko is that ang bagal ng response pagdating dun sa social issues surrounding sa gambling. And not only that, napakalamya ng response ng Pangulo. Ano yung response niya? Titignan natin. Bigyan niyo pa kami ng time para pag-aralan. In other words, he's stalling. Gusto nila itong online gambling. Gusto nila siguro whatever it is that is being brought in here. Pero hindi nila gustong i-address yung social ills. Dati nga panahon ni Presidente Duterte, ang laking issue ng mga casinos.
So yung casinos, yes, we understand that. So nag-order ng mga programa for the Department of Health to look into and to provide yung mga medical and psychological services para dun sa mga families that have to deal with the gambling problem. Wala tayong ganyan nakikita dito under the Marcos administration. And in fact, the first response was denial. The second response is stalling. The third response is stall some more. So, while hindi pa nila ini-engage ang publiko by explaining bakit galit na galit daw sila sa Pogo, pero hindi sila galit dun sa gambling that has a direct impact on the lives of ordinary Filipinos. Tama po kayo, how amazing at ang babaw ng mga ano. Again, yung response time ng administrasyon na ito, napakabilis, 3 taon. Tapos dito pagdating sa online gambling, it's 3 years plus.